Hindi agad divorce o paghihiwalay ang pwedeng maging solusyon sa mga problema na kinakaharap nila. Sa simbahan, meron tayong mga marriage encounter na ginagawa, marriage counseling, na titingnan natin yung mga possibilities sa paano pa ba maisasave yung marriage. Pag-away sa mag-asawa, ang solusyon ba nito talaga ay divorce? Resounding victory for the absolute divorce bill. Absolute divorce, pwede na kayong i-dissolve ang marriage. Pwede na kayong mag-asawang muli ang either spouse. Magiging single kayo pagka nagkaroon ng absolute divorce. Naunang sinabi ni Robin Padilla kasi na hindi po natin pwedeng sabihin na lagi po nating sasabihin na hindi, kailangan ayusin. Minsan may mga bagay po talaga na hindi na maayos. Ngunit ayon naman kay Pangulong Bongbong Marcos, your marriage, you have to work on it. You have to understand, there are times na mahirap, there are times na magulo, pero kailangan talagang pepwersahin mo. Sasabihin mo, hindi ko titigilan ito. And you have to give that. So that we don't have like divorce rates of 50% of ito ang ating tatalakayin ngayon. Kaya mga kapatid, samahan ninyo ako sa ating talakayan ngayon. Purihin ang Diyos sa kataas-taasan. Kumusta sa lahat ating mga kapatid? Totoo talaga na isa sa mga pangunahing problema sa loob ng pamilya, marami ang ganito, away mag-asawa. Nakakausap ko na nga eh! Huwag ka na sumagot! Sumasagot ka pa! At sa dami ng problema ng ating bansa ngayon, ang patuloy na pagtaas sa dalar, ang patuloy na pagtaas sa gasolina, ang pagmahal sa mga pangunahing bilihin natin, ang unang inatupag ng ating mga mambabatas sa kanilang pag-upo, divorce. Sa pagdiriwang ito ng pag-ibig, ang kasal ay pagtataya sa tapat na pagsasama sa hirap man o ginhawa. Ngunit buo rin ang aking simpatya at suporta sa ating mga kababayan, lalo na ang mga kababaihang nais lumaya sa mga mapang-abusong relasyon. Pero sa naunang interview noon ni Presidente Bongbong Marcos, mga kapatid, ito'y taliwa sa naunang pahayag ni Senador Robin Padilla. Hindi po natin pwedeng sabihin na lagi po nating sasabihin na hindi, kailangan ayusin. Minsan may mga bagay po talaga na hindi na maayos. May mga bagay po talaga na talagang nakasulat na hindi kayo para sa isa't isa. Kailangan aminin po natin yan. Na meron talagang nakasulat na para sa iyo. Paano naman pagka dumating na talaga yung para sa iyo at ikaw nakatali na? Di ang lungkot, di ba? Yun, para bang pahiwatig niya, nakatali ka na sa asawa mo. Bay, may nakita ka na sa isip mo, parang ito siya ang para sa akin. Kaya panahon na i-divorce natin ito. Dahil may nakita akong bago. Parang ganyan ba? Ang pahayag ni Presidente Bongbong Marcos tungkol dito. Kailangan naman, hindi ba, yung pag, your marriage, you have to work on it. You have to understand, there are times na mahirap, there are times na magulo, pero kailangan talagang pepwersahin mo. Sasabihin mo, hindi ko titigilan ito. And you have to give that. So that we don't have like divorce rates of 50% of marriages end up in divorce. Wag natin i-encourage yun. But there are real cases that I have seen where yung mag-asawa na naghiwalay, wala pa naman tayong divorce, mga naghiwalay, the kids are better off, the children are better off, both the husband and the wife are better off. We already have halfway there, di ba? After so many years, you're considered legally separated. So let's take the next step. And kung talagang hindi po pwede,
And I think that we have to start thinking about it. Taliwas yan sa pahayag ni Senador Robin Padilla. Pero, delikado pa rin mga kapatid na papasa ang divorce sa ating bansa. Dahil ayon kay Pangulong Bongbong Marcos, lahat umano, halos lahat ng mga katolikong bansa na ipasa na ang divorce sa kanila. They say because it's in the Catholic tradition, look at all the Catholic countries, they have divorce. But wag madali. Don't make it easy. We must allow our couples, our married couples, to work on their marriage and work hard on it. Kasi naman kuminsan maayos naman nakakayanan naman So, kailangan natin basta't wag bibigyan ng masyadong madaling opsyon na, hindi, ayoko na, nag-away lang, nagtampuhan lang, mag-divorce na kagad. Pero batay sa kanyang pahayag, parang sang-ayon siya sa divorce, di ba ba? Dahil sa mga katolikong bansa umano, naipasa na ang divorce, pero dapat hindi lang madali. Pakinggan muna natin yung napakilalang anak ng Diyos na may-ari sa buong bansa, mga kapatid. No? Sa buong mundo at sa kaluluwa, yung si Kibuloy, anong panindigan niya? There are pros and cons sa divorce. Tama, kasi sa ibang bansa, nagpakasal siya ngayon, after 36 hours, nag-divorce na sila. Oo, ganun po. Hindi ako expert sa ganun. Bahala na ang wisdom ng ating mga mambabatas dyan. Pero para sa akin, I'm really against divorce. Personally, I'm against the divorce. Personally, against siya sa divorce. Ito ra ang nagpakilalang anak na Diyos na tungkol sa morality sa divorce, hindi umano siya expert nito. Bahala na umano yung mga mambabatas tungkol dito. Pero tayo sa simbahan Katoliko, mga kapatid, mula pa noon hanggang sa katapusan, mariing tinututulan ng simbahan ang diborsyo. Para sa atin, ang kasal ay isang sakramento at bahagi nito yung ang pangako sa kasal ay panghabang buhay na pagsasama. So it will be a violation of the nature of marriage itself kung nakahain agad sa atin yung divorce. At pangalawa, tingnan din natin na kapag nakahain na yung divorce bill o kung man ay maging batas, yung sitwasyon ng magiging mga anak, paano yung mga bata na maiiwan kung ituturing natin na single na ulit yung kanilang mga magulang. Plus the fact na ang kasal ay isang commitment at pag-ako ng responsibility, hindi natin pwedeng basta na lang talikuran yung mga responsibilidad na ito na kaakibat ng sakramento ng kasal na pinagtipan ng bawat kasal. Pero, alam nyo ba yung argumento din ng ibang mga mambabatas noon? Sabi nila, bakit po ba kayo totol ng divorsyo? Kung kahit nga sa canon law ninyo, merong nullity of marriage. May annulment. Bakit pa totol pa kayo sa divorsyo? Mga kapatid, nauna nating tinalakay kagabi ang divorsyo, kung ano ang ibig sabihin. Ang divorsyo ay ang pag-dissolve o tinapos ang pagiging legal sa mag-asawa ng dalawang tao. Batay yan sa batas na naipasa sa iba't ibang bansa. Ngunit yung annulment, sinasabi sa ating simbahan, mga kapatid, batay sa mga grounds, wala talagang nangyaring kasal batay sa annulment. Ang ibig sabihin, depektibo o walang bisa ang nangyaring kasal sa simbahan dahil sa mga grounds na inilatad para batayan sa annulment. So, yun ang pagkakaiba, no? Sa annulment at divorce. Kaya, bakit annulment at hindi divorce ang sinusulong sa simbahang Katoliko?
Una nating tinalakay yan, na kontra ang simbahang Katoliko sa divorce. Bakit? Dahil sa Biblia, ang ating Panginoon Jesucristo mismo ang nagturo na hindi pwedeng buwagin, hindi pwedeng i-dissolve ng tao ang mga pinag-iisa ng Diyos sa pamamagitan ng sacramental na kasal. Bakit sacramental na kasal? Dahil may mga kasal na hindi sacramental. Ano po ba yung mga kasal na hindi sacramental? Pag pastor ang nagkasal, pag ministro ang nagkasal ng iglesia, di yan sacramental. Diba? Pag pari na piki, yung mga solpot na sekta, di yan sacramental. Pag mayor ang nagkasal, pag huwes ang nagkasal, di yan sacramental. At dahil ang nagkasal ay may lisensya sa pagkasal, so therefore, legal ang kanilang pag-aasawa. Ngunit sa simbahan, dahil maraming mga Katoliko ngayon na naikasal sa huwes, naikasal sa mayor, akala nila tama na yon. Di pwede ngang magtanggap ng komunyon ang naturang kasal sa mayor, huwes, live-in, mga kapatid. At dami yan. Sa statistics, marami ang nakasal sa civil kay sa ikinasal ng simbahan. Kaya, malaking dapat sa misyon ng simbahan upang ipaalam talaga. At kadalasan, ang narinig ko na magpahayag dito sa amin, yung emeritus namin na Obispo Archbishop Jesus Luzado, Congregation of Mission, na sabihin niya, sino yung nag-live-in, sino yung kasal sa mayor, kasal sa huwes, huwag kayong tatanggap ng komunyon. Okay. Balikan natin mga kapatid, itong divorce. Kung tingnan ninyo ang nakasulat sa Malakay chapter 2 verse 16, ito talaga ang sabi ng Diyos. I hate divorce, says the Lord God of Israel. Kaya, ano po ba yung pagkakaiba ng divorce na nauna na nating tinalakay? Pero alam nyo, merong argumento kasi ang iba na mas mabuti pa umano na mag-divorce na lang. Yung mga mag-asawa na di magkasundo, na parati ang pag-aaway nila, at yung mga anak nila ang nakakita sa palaging bayolente at away ng mga magulang. Kaya para sa kanila, mas mabuti na lang na tapusin natin sa divorce itong pagsasama natin. Pero alam nyo mga kapatid, batay sa pahayag ng mga eksperto, malaki talaga at masama ang epekto sa diborsyo, lalo na sa mga anak, na ang kanilang mga magulang ay nag-divorce. Matanong natin, itong mga nangunguna sa panungkalang ito na mga mambabatas, willing kaya sila na manguna at gusto kaya sila na makipag-divorce sa kanilang asawa? Yon. Oh, sila ang nanguna. So balikan muna natin, no? Ayon sa mga eksperto, yung mga anak sa mga magulang na divorsyo ay una, makaramdam umano ng galit, pag-aalala, at depresyon. At ayon pa sa mga eksperto, magkaroon din ng problema sa pag-uugali. Ang iba, mahirapang mag-aral, o ang iba, mag-drop out na sa school, at ang iba ay magiging masakitin. Yun na, diyan na papasok ang tinatawag
na extraordinary demonic attack. Yung extraordinary demonic attack, bago tayo na ituloy, maraming salamat ni Sis Evangeline Mercado Oda, no? Natanggap ko ang rosary na galing sa Our Lady of Fatima. Our Lady of Fatima, napadala niya. O sige, maghintay kayo mga kapatid. Yung mga rosary na ipinadala ni Sis Evangeline Oda, yon ang gagamitin natin sa raffle natin every Monday, ha? Sa raffle natin every Monday, yung rosary galing mismo sa Our Lady, para sa Our Lady of Lourdes sa France. So, yon ang gagamitin natin. Okay. Tuloy tayo mga kapatid. Ang nakasulat sa Biblia, huwag ninyong isipin ang inyong mga anak para huwag ninyong inisin ang inyong mga anak para hindi sila panghinaan ng loob. Tandaan natin mga kapatid na ang simbahan natin, no? Ang pamilya ay tinatawag ito na domestic church. Dahil ang pagtuturo ng katesismo, dahil ang panalangin ay dapat magsimula sa pamilya. Pero ang realidad, daming mga pamilya ngayon na hindi nagsama-sama sa panalangin. Dami. Dahil pag may isang parokya na mag-imbita sa akin ng seminar, yun talaga ang isa sa mga tanong. Sino sa inyo dito? Buong pamilya ay nagsama-sama sa panalangin. Minsan, merong 4, merong 6 sa dami nila. Ibig sabihin, marami palang hindi nagsagawa ng panalangin. Pero ang problema, pag sabihin natin, tinanong na ko sila, sino sa inyo na may panahon sa mga anak na magbigay katesismo tungkol sa pananampalataya? Alam nyo, bira lang natin makita na may tataas ng kamay sa dami nila. Ibig sabihin, daming mga nasa kahit matawag nating sumasamba, pero walang isinagawang katesismo sa loob ng tahanan. Iyon ang dahilan na ang mga miyembro ay walang alam tungkol sa pananampalataya ng simbahang Katoliko, kaya dali rang matangay sa mga nagsusulputan na sikta ngayon. Kagabi ating tinalakay mga kapatid kung ano ang ibig sabihin ng legal separation at annulment. At ang divorce, no? Ang pagkakaiba nito. Sana na hindi talaga magiging legal ang divorce sa ating bansa. Kayo na nagsubaybay ngayon, pabor ba kayo sa divorce? O sige, buloy nga. Kahit hindi umano si eksperto, ito lang ang may-ari sa kaluluwa at sa buong mundo, mga kapatid, na anak ng Diyos na pag-divorce, hindi pala si eksperto. Yeah? Pero, tutol umano siya. Sang-ayon ba kayo na magiging legal ang divorce sa ating bansa? Comment below, mga kapatid. Pero, sa mga pamilya na nagsubaybay ngayon, sa maabot nito, sa pamilya, mga kapatid,
dublihin natin ang ating panalangin. Dubli natin talaga. Oh. Yung mga pamilya ngayong mga Katoliko na hindi pa nagsagawa ng rosary together with the family, simulan nyo na ang rosary. Kahit itong rosary ay paulit-ulit na inaatake ng mga kapatid natin sa iba yung pananampalataya, pero ito ang pinakamabisa, mga kapatid, na sandata natin. Tandaan natin ang pahayag ni Saint, nakalimutan ko tuloy. Yung pahayag sa isang santo, Saint Louis de Montfort. Praying the rosary alone is effective, but praying the rosary together with the family is very effective because it is an army attacking to the demons. So, balikan natin. Sa ating batas, meron tayong legal separation, di po ba? Yung legal separation, wala na kayong pakialam sa isa't isa ng asawa mo. Pero, hindi pinawalang bisa ang kasal. At dahil hindi pinawalang bisa ang kasal, kaya hindi pwedeng mag-asawa o magpakasal ng iba. Yon ang legal separation. Meron tayong annulment sa batas natin. Ano po yung annulment? Ang kasal ay invalid. Ang kasal ay void. Sa simula pa lang, walang kasal na ganap. Hindi maituring na kasal yon. At marami ang mga grounds and factors na nauna nating tinalakay, mga kapatid, sa isang video natin, kung bakit hindi maituring na valid ang naturang kasal. Pero, iba ang divorce. Ang divorce, valid ang kasal, pero ipawalang bisa at pwede na uling magpakasal ng iba. Kaya, ayon kay Pastor Kibuloy, bakit ayaw niya kahit di siya sigurado dahil di siya eksperto o mano? There are pros and cons sa divorce. Tama, kasi sa ibang bansa, nagpakasal siya ngayon, after 36 hours, nag-divorce na sila. Oo, ganun po. Hindi ako expert sa ganun. Bahala na ang wisdom ng ating mga mambabatas dyan. Pero para sa akin, I'm really against divorce. Personally, I'm against the divorce. Bahala na ang wisdom. Matawag ba na wisdom yan? Na kung ang isinusulong nila na gawing batas sa ating bansa, mga kapatid, ay yung tinatawag na immoral talaga. Nauna nang nabasa natin ang nakasulat sa Biblia kung bakit mariing ipinagbabawal yan kahit na sa Catechism of the Catholic Church. Sa Marcos Kapitulo 10, versikulo 9, ang pinagsama ng Diyos ay huwag paghiwalayin ng sinuman. Malinaw, mga kapatid. Pero binago yan ng mga mambabatas natin ngayon. Sila si Ruben Padilla, Rafi Tulfo, Riza Hontiveros, mga kapatid. Ang nakasulat sa San Marcos 10:9, ang pinagsama ng Diyos ay huwag paghihiwalayin ng sinuman. Ngayon, pag maipasa yan,
ang pinagsama ng Diyos ay pwedeng paghihiwalayin sa divorce. At kahit nga sa nauna nating binasa sa Roma Kapitulo 7, versikulo 2 hanggang 3. Halimbawa, ayon sa kasulatan, ang isang babae ay nasasakop sa kanyang asawa habang namubuhay ito. Subalit, kung mamamatay na ang lalaki, malaya na ang babae sa batas na nagtatali sa kanya, sa lalaking iyon. Kaya nga, siya ay magkasala ng pangangalunya kung makisama siya sa ibang lalaki habang nabubuhay pa ang kanyang asawa. Ngunit, kung patay na ang kanyang asawa, malaya na siya sa batas na iyon. At mag-aasawa man siya ng ibang lalaki, hindi na siya magkasala ng pangangalunya. Yon ang nakasulat sa Biblia, mga kapatid. Kaya sa mga mag-asawa ngayon, lalo na numero unong problema talaga, mga kapatid, yung away mag-asawa. No? At maraming nagka-problema ngayon na ikasal sa mayor o ikasal sa huwis, naghiwalay. Paghiwalay nila, meron naman silang kalibin. Ang dami kong nakilala niyan. Meron naman silang kalibin. So hanggang live-in yan. Bakit? Nag-exist pa ang legality sa nauna nila na pag-aasawa. Di ba? Kaya, di basta-basta na magpakasal sila sa simbahan sa live-in. Pero alam natin, malaki ang damage, mga kapatid, sa live-in. Kung tingnan natin ang Deuteronomio Kapitulo 23, versikulo 2, dahil magiging kawawa ang mga anak sa mga di kasal hanggang sa ikasampung kaliwa. Sa linglay. Lalo na pag divorce. No? Sa Malakay chapter 2, verse 16, I hate divorce, says the Lord God of Israel. I hate it. When one of you does such cruel thing to his wife, make sure that you do not break your promise to be faithful to your wife. Pero iba ang paliwanag ni Ruben Padilla. Ano yung paliwanag niya? Ito. Ito ang kanyang paliwanag, mga kapatid. Hindi po natin pwedeng sabihin na lagi po natin sasabihin na kailangan ayusin. Minsan may mga bagay po talaga na hindi na maayos. May mga bagay po talaga na talagang nakasulat na hindi kayo para sa isa't isa. Kailangan aminin po natin yan. Na meron talagang nakasulat na para sa iyo. Paano naman pagka dumating na talaga yung para sa iyo at ikaw nakatali na? Di ang lungkot. Okay, una. Yun ang kanyang argumento. Paano umano, meron talaga umano na mga pangyayari na hindi yan para sa iyo. Diba? Para bang pinili mo siya pero di ka sure. No? Ito kaya siya ang para sa akin. Kahit pa sa promise na sa hirap at ginhawa hanggang sa kamatayan. Pero iba ang kanya. Ito ang kanyang paliwanag. Nagbalik Islam kasi ito. At alam naman natin, yung founder ng Islam na si Muhammad, ang daming asawa. May asawa pa na bata. No, si Aisha. No? May asawa pa siyang bata. 9 years old. Okay, tuloy natin. Minsan may mga bagay po talaga na hindi na maayos.
May mga bagay umano mga kapatid na hindi na maayos. Alam nyo, merong mga pangyayari na may mag-asawa na sa grabing away parang hindi na talaga maayos. Pero sa grasya ng Diyos ay naayos pa. No? At maraming mga sa counseling ng mag-asawa mga kapatid, kadalasan sa nag-aaway, yung una, yung lasinggero. Kalawa, yung asawa na nagiging addict sa pornography and masturbation. Yun talaga. Grabe. Daming problema kahit mag-asawa na. At nagiging dahilan. At maraming mag-asawa na nasira sa pamamagitan yan. Bakit? Dahil walang naganap na prayer sa loob ng pamilya. Okay, tuloy natin si Bad Boy. Mabagay po talaga na talagang nakasulat na hindi kayo para sa isa't isa. Kailangan may mga bagay umano na nakasulat na hindi kayo para sa isa't isa. Ibig po sabihin, nag-asawa ka sa kaniya, pero ang bagay na yan nakasulat hindi para sa isa't isa, kaya kailangang hiwalayin mo siya, mag-divorce kayo, dahil ayon sa kanyang paliwanag, hindi po natin yan. Na meron talagang nakasulat na para sa iyo. Paano naman pagka... Saan kaya yan mabasa natin ang nakasulat na para sa iyo at hindi para sa iyo? Baka nasa isipan lang yan sa mga gustong mag-asawa muli at hiwalayan ang kanilang asawa na nasasawa na sila. Baka ganon, di po ba? Kaya tuloy natin. Dumating na talaga yung para sa iyo at ikaw ay nakatali na. Di ang lungkot, di ba? Yun ang kanyang argumento mga kapatid. About umano, kung dumating na yung para sa iyo, pagkatapos ikaw pala ay nakatali na. Di ang lungkot. Kaya dahil sa naturang argumento na yan mga kapatid, kailangan na ipasa natin ang divorce.